Kilat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nagkaroon ng mainitang pagtatalo sina Senate President Alan Peter Cayetano at Interior Secretary John Vic Remulla matapos dumating sa Senado ang mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG upang isilbi ang warrant of arrest laban kay Senator Jinggoy Estrada. Iginiit ni Cayetano na dapat igalang ang institusyon ng Senado at sinabing hindi pa kailanman nangyari sa mataas na kapulungan ang ganitong pagpapatupad ng warrant. Sa kabila nito, binasahan ng Miranda rights si Estrada at kinilala niyang nauunawaan niya ang lahat ng kanyang karapatan. Kasunod nito, humarap ang senador sa media at sinabi niyang hindi siya hihingi ng Senate custody at hindi niya gagamitin ang Senado bilang pananggal laban sa mga alegasyon. Iginiit din niyang may mga nagtangkang hikayatin siyang kumalas sa majority block kapalit ng pagbasura sa kanyang mga kaso. Samantala, pinabulaanan naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang alegasyon ng senador at iginiit na walang bahid ng politika ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Nasamsam ng Bureau of Customs o BOC at National Bureau of Investigation o NBI ang tinatayang 35.4 milyong pisong halaga ng imported na sibuyas at bawang sa isang cold storage facility sa Nueva Ecija. Pinangunahan ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno at NBI Director Attorney Melvin Matibag ang inspeksyon sa mga nakumpiskang produkto kabilang ang libo-libong sako ng dilaw at pulang sibuyas mula sa China at Holland, gayon din ng bawang mula sa China. Ayon sa mga otoridad, nagsimula ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon ng NBI tungkol sa umano'y agricultural smuggling at posibleng paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act at Customs Modernization and Tariff Act. Kasalukuyan nang iniimbestigahan ng NBI ang importer at iba pang posibleng sangko habang nagsasagawa rin ng internal investigation ng BOC upang alamin kung may mga tauhan itong sangkot sa iligal na pagpasok ng mga produkto. Sinuspende ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang operasyon ng 26 na bus ng Victory Liner noong June 1 Lunes at pinagpapaliwanag ang kumpanya kung bakit hindi dapat suspindihin o bawiin ang prangkisa nito kasunod ng madugong aksidente sa Tuba, Benguet. Matatanda ang isang babae ang nasawi at mahigit 70 katao ang nasugatan matapos magsalpukan ng 2 Victory Liner bus at isang SUV sa Marcos Highway noong May 30, Sabado. Batay sa paunang investigasyon, nakaranas umano ng mechanical defect ang isa sa mga bus bago ito bumangga sa isa pang bus at SUV. Nagpaabot ng pakikiramay ang Victory Liner sa pamilya ng nasawi, humingi ng paumanhin sa mga naapektuhan at nagkaroon ng sariling investigasyon habang nakikipagtulungan sa mga otoridad. Agad namang nagpadala ang Philippine Red Cross ng 2 ambulansya at welfare teams para tumulong sa mga biktima sa Baguio at La Union. Habang nagkaloob ang DSWD car ng ayuda at psychosocial intervention sa mga apektadong pasahero. Tiniyak din ng LTFRB ang agarang pagproseso ng insurance claims para sa mga biktima. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.